Bakit grabe ang pagtaas ng singil ng Meralco? Hindi lamang po ng Meralco, maging po ng mga local producer. Nakikita po namin minsan po sa kanila po mga post na talagang nalulula sila kung bakit ganito yung pag-spike, yung pagtaas ng singil sa kuryente. Ano po bang nangyari, attorney? Alam naman natin na dalawa na ang kadahilanan kung bakit tumataas yung ating babayarin sa kuryente. Una, yung konsumo na natin. At pangalawa, yung mismong charges na ipinapasa sa atin at sisingil ng mga distribution utilities sa atin. Yung ating monthly bill ay may iba't ibang components yan. May generation charge na binabayaran sa mga generation companies para doon sa supply na kuryente na ibinibigay nila doon sa mga distribution utilities natin. Meron din yung transmission charge. Ito yung cost pagdaloy ng kuryente mula doon sa generation company patungo doon sa mga distribution utilities. Doon sa paggamit ng transmission lines ng NGCP. Kaya napupunta yun sa NGCP. Pangatlo, yun namang mga distribution charges na bayad doon sa ating mga distribution utilities sa pagbibigay nila sa atin ng kuryente. Ang iba naman ay yung system losses. Ito yung nawawalang kuryente pero meron namang cap, kaya hindi lahat ng system losses ay ipinapasa sa mga consumers. Meron din yung taxes. Ito yung nangunguna dyan, yung value-added tax kasi nasa batas din natin na yung sale of generation, transmission, and distribution ay subject to VAT. And then meron din yung universal charges at saka yung pong mga subsidies and discounts na basihan din ay nasa batas at kailangan din ipatupad sa ating mga. So kung titignan mo, susumahin mo lahat yun, Opo. ay ito yung component ng electric bill natin. Pero ang pinakamataas talaga na component o yung percentage share out of the total bill ay yung generation charge. Kasi ito ay naglalaro mula 50, more than 50 hanggang 70% ng total bill ng ating mga consumers. At Yes. malaki yung percentage ng generation charge. Kaya kung yun yung tumataas, malaki talaga yung epekto doon sa mga bill ng ating mga consumers.